Yan, good afternoon mga ka-GM. Meron tayong Fortuner dito. Papalit tayo ng timing belt. 2015 model to, 2KD ang makina. 2KD, 1KD, same lang naman ang timing belt yan. So ito yung genuine parts na timing belt ng Toyota Fortuner. Tapos tensioner bearing nya, idler. Pero naman usually itong pinapalitan dalawa pag nagpalit ka ng timing belt ng mga 2KD engine or 1KD engine. Fortuner, Innova, basta D4D makina mo, 2KD or 1KD, same ng timing belt yan. So ngayon gagawa tayo ng video para tuturo namin sa inyo paano gaano kasimple at kung anong tools ang kailangan mo para makapagpalit ka ng timing belt ng 2KD engine. So dalawang tools lang ang kailangan mo dyan. 10mm na L-wrench yan. Itong 10mm na to ang gamit dyan para pagtatanggal na itong cover. Yan cover niyan sa harap. Yan pa ganyan. So ang tornilyo ang tatanggalin mo dyan, napakasimple lang. 6 na tornilyo lang yan sa harap. So 6 na tornilyo. Tapos idler bearing. Yan. Ito. Itong allen na to, tatanggalin mo to. Yan, para matanggal mo to. Tapos ang mga markings yan, mukha nito sa ibabaw, yan, timing marks. Wala, naka-timing yan, naka-timing din sa pulley. Sa baba, meron yan dito. Pakikita namin sa inyo sa video, i-highlight natin yung mga markings. Bali, 3 lang ito timing mo dyan. Itong una, ito munang pulley. Main pulley. So, makikita mo na yung camshaft. Cam gear. Yan. Yan timing ng cam gear. Tapos itong pump. Pressure pump. So, yan, na-highlights natin lahat ng yung mga timing marks niya para may guide kayo. Just in case gusto nyo magpalit, hindi nyo na kailangan pagawa. Kaya nyo i-DIY yan. Pero siyempre dapat gumamit ka ng genuine parts na timing belt. Ito, ang odo na ito is, tingnan natin odo na ito. Kay Father JB to, shoutout kay Father JB. Ang odo na ito, check natin. Ayan, 92,922. So magwa 100,000 na. Si Father JB is pupunta na ng Baguio, di ba? So, mag-stay na siya sa Baguio. Ang gusto mangyari ni Father JB, lahat ng mga pagawain dito sa sasakyan niya, since aalis siya, gusto niya ma-check na maigi, magawa, for replace na rin yung timing belt niya, kaya in-advise rin natin na ipapalit na. So ngayon mga ka-GM, papalitan natin yung timing belt niya. Tuturo ko sa inyo kung gaano kasimple. Saka yun nga lang, dalawang tools lang ang kailangan mo. Dalawang tools lang para makapagpalit ng timing belt. Ayan na, ito yung tensioner niya. Ang trabaho na ito, tulak yung idler para humigpit yung belt. Ito, isa to sa tatanggalin mo. Tapos, tanggalin muna natin idler para makita mo. Itong idler naman, itong tensioner niya or idler bearing, 10mm naman na Allen wrench. Tanggal natin ito. Ano lang yan? Ito lang. Ito pinakasimpleng palitan ng timing belt. Doon din 30 minutes kayang palitan to eh. Pero siyempre dapat hugasan mo rin yung mga parts, diba? Para maayos yung trabaho. Basic lang to, pinaka basic na timing belt. Unlike sa ibang mga ano, yan nalaglag yung washer nya. Nalaglag yung washer.
ka-GM. Isa to sa mga papalitan natin. Ayan, pagbabalik niyan, kailangan mauna yung washer. Ayan, mamaya, pag pinalitan natin. Ayun. Ayan lang, tanggal na to. Ayan. Actually, pwede, pero matigas na rin. Ayan. Saka yan, may markings yan. Kung makikita nyo yung bagong timing belt, meron din ganyan. Guide yan ang timing. Yung mark na yan, dalawa. Para pag kinabit mo, yung timing dito, para hindi ka maligaw, kasi hindi ka pwede sumablay dito eh. Yung marking dyan, saka marking dito, tapat yan. May papakita natin yung picture. Okay, linisin muna natin. Okay. Yung mga kajim, pag magpapalit kayo ng idler na ito, kailangan mo lagyan ng grasa to. Para hindi magalit dito sa part na to, kasi magaspang na yung minsan pag walang grasa. Ayan, lalagyan lang natin ang grasa. So ito mga ka-GM, itong hydraulic tensioner niya. Pwede naman ito hindi palitan. Sa iba kasi pinapalitan naman ng agad. So medyo may kamahalan din yan. Gagawin mo lang dyan, pe-press mo. Tapos kailangan meron kang pin na panusok para kasi mamaya pag binalik mo yan, kailangan nakabalik. Nakababa yung ano niya, tip niya bago niya itulak to. Ayan. Ayan, naka-ready na yan. Ayan, yan yung itsura niya. Ayan. Ayan, timing ng pulley. Tapos ayan, pressure pump, cam gear. Hanap ka ng palit. Tapos na mga ka-GM, ganyan lang simple. Bali ang tatanggalin mong tornilyo dyan is 6 dito sa cover, 6 na to. Tapos yung dalawa dito sa may hydraulic tensioner nya sa 2 G's din. Tapos isang allen. Yan, itong allen na to. Napakasimple lang. Okay. Yun na, pwede na natin balik yung cover. So ay mga dyan, pag bumili ka ng timing belt na genuine parts sa timing belt na yun, may guide dyan. Yan, yung guhit na yun. Yung guhit na yun, may purpose yan. Itong timing marks. Sa baba niyan, meron di isa. Ayan. Nakatapat din yan doon sa may timing marks. Ayan. So kung magkakabit ka ng timing belt, nakita mo yung guhit na yun, yung isa sa baba, unahin mo, kabit mo lang doon sa may marking doon sa ilalim. At yung isa niyan, tatapat yan dito. Hindi ka maliligaw. Kasi bukod din sa may mga timing marks, may timing mark tong pulley, may timing mark tong pump, tapos may timing mark yung cam gear.
Bukod doon, yung belt may timing mark din. And siyempre, timing mark yan. May purpose yan. So yung isa niya nandito sa baba, sa timing sa baba. So once na yung isang guhit na yan, itiniming mo doon sa may marking, dapat ito tatapat din yan dyan. Hindi pwedeng lampas sa isa. Ibig sabihin, either luminis yung timing mo. Diba? So, kaya napakasimple lang yan. So, okay na. Pwede na natin kabit yung cobra. Kabok. Smiles. Date replace. Anong date niyan? If, May 26, May diba? May 26 2023. Odometer reading. Ano ngayon? 2,000. Ano ba? 92,922. Ano ba rin? Dikit mo. Didikit natin to para remarks mo sa mga just in case benta ni father yung sakin sa mga kabili, meron siyang guide kung kailan pinalitan. Nyak. Nagula. Bara ba? Ang galing mo pala dyan ah. Hindi ko alam ah.